Ginawang sining ng Ukraine ang imposible sa gitna ng digmaan nila laban sa Russia. Hindi inasahan ng bansa na malalampasan nila ang unang pananakop ng Russia, pero nagawa nila. Kahit may tulong militar, dapat sana ay bumagsak na ang depensa ng Ukraine dahil sa estratehiyang pag-ubos ng Russia. Pero hindi pa rin sila bumagsak at dahil sa mga drone, napapatumba ng Ukraine ang mga tangke, artilleriya, sistema ng depensa sa himpapawid, at maging mga kagamitan sa loob mismo ng Russia, mga bagay na hindi kailanman inakala ng Russia na posible noong Pebrero 2022. Ngayon, muling nagawa ng Ukraine ang imposible matapos wasakin ang isang Russian gunship na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nakakagulat, ang ginamit na sandata ng Ukraine ay dolyar. 500 lang ang halaga at hindi ito inasahan ng Russia. Noong Setyembre 29 iniulat ng Euromaidan Press na ang commander ng puwersa ng Ukraine para sa mga unmanned systems ay nag-post sa Telegram upang ibunyag ang isang video ng pag-atake na dapat ay imposibleng mangyari. Ang unang batalyon ng Ukraine ng Kizaki Limasort, na kilala rin bilang mga Predator ng kabundukan, ang nagsagawa ng pag-atake. Ang batalyong bahagi ng 59th Separate Assault Brigade ng Ukraine ay matagumpay na napabagsak ang malaking asset ng Russia, isang Mi-8 helicopter. Paano nga ba nagawa ng Ukraine ito gamit ang isang sandatang nagkakahalaga lang ng 500 dolyar? Malalaman natin ang sagot maya-maya lang. Ngunit bago iyon, pagmasdan muna natin ang Mi-8 para maintindihan kung bakit mahalaga itong target ng Ukraine. Kahit tawaging gunship ang Mi-8, isa lang ito sa marami nitong kakayahan. Ibinunyag ng Ministry of Defense at Armed Forces ng Czech Republic na ang Russian Mi-8 ay multi-purpose at parang jack of all trades sa labanan. Ang Mi-8 na may 5 talim sa pangunahing rotor at 3 sa buntot gaya ng klasikong istilong Ruso ay isa sa pinakamalawak gamitin na military chopper sa mundo. Isa ito sa bihirang halimbawa ng Russia na tama ang maraming ginawa sa kanilang aerial platform. Ginagamit ang Mi-8 sa 49 na bansa dahil sa kakaibang versatility nito bilang helicopter. Ang pangunahing layunin ng Mi-8 ay maghatid ng mga tauhan gamit ang Advanced Navigation at Information Systems mula sa Czech Ministry para sa ligtas na paglipad kahit anong oras at lagay ng panahon. May version ng chopper na may espesyal na lugar para sa very important person, patunay na Mi-8 ang paboritong chopper ng Russia sa paglipat ng importanteng tao sa battlefield. Oo, helicopter ito mula pa Soviet era, tulad ng karamihan sa gamit ng Russia laban sa Ukraine. Hindi tulad ng lumang tangke at artilleriya. Ang Mi-8 ay hindi palaos. May cruise speed sila na 200 km, 124 na milya bawat oras at kayang magsakay ng 24 na tao o 4,000 kilo ng karga. Katumbas ito ng mahigit 8,800 libra na nagpapakitang ang helicopter ay dinisenyo para sa mabibigat na gawain. Pero sandali lang. Tinawag na gunship ang Mi-8 kanina, pero mukha naman itong cargo chopper. Sa totoo lang, pareho ito. Tulad ng binigyang diin ni Odin sa kanyang profile ng Mi-8, may ilang paraan kung paano makapaminsalan ng malaki ang helicopter na ito kung pipiliin ng Russia na gamitin ito sa ganoong paraan. Pinakahalata itong gamit ng mga taong nakasakay dito. Ang Mi-8 ay may mga bintana sa kabina na pwedeng pagputukan ng mga sundalo gamit ang personal na armas sa magkabilang gilid. Isang buhos ng putok ng machine gun ang maaaring sumalubong sa sinumang magtatangkang manghimasok sa operasyon ng helicopter na ito. Pero sa totoo lang, iyon ang pinakamaliit na alalahanin ng isang posibleng target. Ang Mi-8 ay may mga sandatas sa mga pakpak, kaya kilala itong epektibo bilang gunship at cargo helicopter. Depende sa gamit ng Rusya sa Mi-8, pwede itong lagyan ng 2 pito tuldok, 62 mm machine gun, o isang 12 tuldok 7 mm baril. Kung ang Mi-8 ay gagamitin laban sa mga target sa lupa, maaari itong lagyan ng hanggang 6 na anti-tank, 2X o anti-tank, 3 na anti-tank guided missiles. Kung gusto ng malakas na paputok, pwedeng lagyan ng Rusya ng 6 na 57 mm rocket pods ang Mi-8 bawat isa
ay may 16 na rockets, total 76. Pwedeng lagyan ang Mi-8 ng 80mm pods na may tig-20 rockets bawat isa para sa mas malakas na tama kung kailangan. At kung pag-uusapan ang malakas na tama, kaya rin ng chopper na magbagsak ng mga bomba. Kayang ikarga ng Mi-8 ang 200 at 50 at 500 kilong bomba ng Rusya, pati na rin ang 23mm na gun pods. Bumalik tayo sa rocket. Sabi pa ni Odin na may mga option din ang Rusya rito. Kayang magpaputok ng helicopter na ito ng high explosive anti-tank anti-armor, smoke, incendiary, at high explosive fragmentation rounds. Ang punto dito ay kahit matanda na ito, nananatiling mabagsik na kalaban ang Mi-8. Kapag hindi ginagamit ng Russia ang Mi-8 sa paghatid ng tropa, nilalagyan ito ng armas at nagiging banta sa mga target sa lupa. Hindi naman ito ang perpektong sandata syempre. Hindi mananalo ang Mi-8 sa laban kontra sa isang fighter jet sa ngayon. Kahit magdala lang ng kargamento ang kaya nito, mahalagang pabagsakin pa rin ng Ukraine ang dambuhalang helicopter na ito sa himpapawid. At dito na tayo babalik sa ipinangako kanina. Kung paano pinabagsak ng Ukraine ang Mi-8 ng Russia noong Setyembre 29, ibinigay ng Kiev Post ang mga pangunahing detalye. Iniulat na nagawang pabagsakin ng Ukraine ang nakakatakot na gunship ng Russia gamit ang isang sandata na sumikat noong labanan nila laban sa Russia. O first-person view drone ang sumira sa Mi-8 ng Russia at hindi ito haka-haka. Hindi ito yung kaso na missile ang ginamit pero inaangkin ng Ukraine na drone iyon. May video ebidensya ang Ukraine na ibinahagi ng commander ng kanilang puwersa ng mga walang taong sasakyan. Si Robert Brovdy, nakilala bilang Mudyar, ang commander na nagbahagi ng video kung saan tinamaan ng Ukraine ang Russian gunship gamit ang murang drone. Sa Telegram, nagbahagi si Mudyar ng 2 video. Ang una ay ipinakita ang agarang epekto ng pag-atake ng first-person view drone ng Ukraine sa isang helicopter na inakalang Mi-28. Yung unang 30 segundong video ay tila kuha ng isa pang Ukrainian drone at ipinapakita ang Russian helicopter na sumabog sa apoy matapos tamaan ng kung ano. Hindi malinaw kung ano ang tumama base sa unang footage dahil naging nag-aapoy na bola ng apoy ang Mi-8 bago bumagsak matapos ang pag-atake ng Ukraine. Ano ngayon? Baka isipin ng iba. Kahanga-hanga ang video. Pero mahirap matukoy kung talagang gumamit ang Ukraine ng first-person view drone para pabagsakin ang Mi-8 ng Russia. Mukhang sumang-ayon si Mudyar. Sa ikalawang Telegram post, itinama ni Mudyar ang unang patadam post at kinumpirma na Mi-8 ang pinabagsak ng Ukraine. Sa 1 minutong video, makikita ang dagdag na detalye ng pag-atake. Sa pagkakataong ito, hindi galing sa ibang Ukrainian drone ang video ng insidente sa Mi-8 ng Russia. Galing mismo sa drone na nagdulot ng pinsala. Nakikita ang mga pangyayari mula sa pananaw ng first-person view drone habang mabilis itong lumilipad papunta sa target nito. Sa bandang 10 segundo, lumitaw sa abot tanaw ang Mi-8 ng Rusya. Sa ilang segundo, malapit nang maabot ng first-person view drone ng Ukraine ang target. Bahagyang kumaliwa ito. Kaya nagawang ipwesto ng drone ang sarili nito sa mismong daraanan ng Mi-8. Maaaring hindi nakita ng piloto ng gunship ang paparating na drone o hindi agad nakarek, ngunit hindi na rin mahalaga kung alin dito. Tumama ang drone ng Ukraine sa chopper ng Russia, kaya nag-blackout ang screen nito. Nagtagumpay ang pagpapasabog, bagsak ang chopper. Pagkatapos, bumalik ang video sa parehong malayong kuha na dati nang ibinahagi ni Mudyar. Gayunpaman, may kaunting dagdag sa dulo ng 1 minutong video. Isa pang drone naman ng Ukraine ang dumating sa lugar, kaya't nakita natin ang nasusunog na labi ng helicopter ng Russia sa lupa. Wala nang duda sa puntong ito. Nawalan ang Russia ng isa sa pinakamahalaga nitong helicopter dahil lang sa isang Ukrainian first-person view drone. Ayon sa defense blog, ang drone na ginamit sa imposibleng pag-atake ng Ukraine ay Shrike 10. Hindi ito ang pinakakahanga-hangang drone sa lumalawak na arsenal ng Ukraine, ngunit tinawag itong Shrike 10 dahil isa itong 10 pulgadang first-person view drone na pwedeng lagyan ng PG-7M warhead. Bagamat maaaring hindi ang drone mismo ang unang sandata na maiisip para sa pagwasak ng isang Mi-8 sapat, ang lakas ng warhead nito
para magawa ang trabaho. Isa itong high-explosive anti-tank or high-explosive anti-tank rocket na kayang sirain ang mas mabibigat na armor na nasa loob ng Mi-8. Muling ginamit ng Ukraine ang malakas na rocket para sa Shrike 10. Noong Setyembre, 29 ipinakita kung paano kayang talunin ng anti-tank rocket ang isang gunship. Idinagdag ng defense blog na ang ginawa ng Ukraine ay pangalawang kumpirmadong pagkakataon pa lamang na nagawa ng bansa na pabagsakin ng isang Mi-8 helicopter gamit ang first-person view drone. May dahilan kung bakit kakaunti lang ang mga halimbawa nito. Ayon sa defense blog, ang first-person view drone na pinapalipad gamit ang real-time video feed ay isa sa pinaka-epektibong gamit ng Ukraine sa pagsira ng tangke, artilleriya at logistic targets. Gayunpaman, mahirap pa ring gamitin ang mga ito laban sa gumagalaw na target sa himpapawid dahil sa bilis, di inaasahang ruta, at limitadong oras ng pag-atake. Makikita ito sa mga video na nabanggit kanina. Ilang segundo lang ang pagitan mula sa paglitaw ng Mi-8 ng Rusya hanggang sa direktang tama ng drone ng Ukraine. Kinakailangang matalas ang mata at reflexes ng drone operator para makita at agad maposisyon ang drone laban sa paparating na asset ng Rusya. Bihira ang ganitong pag-atake at malabong maulit agad ng Ukraine. Nagawa nila ito noong Setyembre 29 at nagdulot ng malaking pinsala ang Ukraine sa pag-atake. Maliban sa pagpabagsak ng helicopter, iniulat ng defense blog na napatay rin ng Ukraine ang ilang tauhan ng Russia. Mukhang hindi kasama ang piloto ng Mi-8 sa kanila. Ayon sa mga pro-Kremlin na military blogger, nailikas ang buong crew ng Mi-8 mula sa lugar ng pagbagsak at walang nasawi. Mukhang kasinungalingan yon, ayon sa defense blog. Ayon sa ulat, lumabas sa balita na 5 ang sakay ng Russian gunship at 3 ang namatay. 2 pa ang malubhang napaso sa apoy mula sa drone strike ng Ukraine at ngayon ay critical ang lagay. Paano tumugon ang Russia sa lahat ng ito? Sinubukan nitong itanggi ang lahat maliban sa pag-amin na pinabagsak ng Ukraine ang isang Mi-8. Ibinahagi ng Voivodar Broadcast Telegram channel ang kasinungalingan na ligtas ang lahat ng crew ng nasirang Mi-8. Ayos lang lahat, ayon sa channel. Inilikas ng infantry ang crew. Malaking pasasalamat sa kanila. Sabi pa ng channel. Nagkamali ang mga Ukrainian sa uri ng helicopter, ngunit naitama na ito ngayon. At tungkol naman sa mga piloto ng Mi-8, magagaling ang mga piloto. Pinababa nila ang nasusunog na helicopter at ligtas itong napalapag. Ayon sa ulat ng Voivodar. Sa footage ng Ukraine, hindi ligtas ang paglapag. Parang Mi-8 na bumagsak at nasusunog. Walang paglapag na nangyari, kundi isang pagbagsak lang. At malamang ay napatay o malubhang nasugatan ang lahat ng sakay. Nabanggit kanina na hindi ito ang unang beses na nagawang pabagsakin ng Ukraine ang mga Russian na chopper habang nasa ere. Noong Agosto, iniulat ng Kiev Post na nagawa ng Ukraine na gamitin ang ilan sa kanilang DARTS first-person view drones para pabagsakin ang isa pang Mi-8 at isang Mi-28 noong 2024. Muli, naglabas ng video footage at naging malupit ang resulta para sa Russia. Ayon sa Kiev Post, may sakay na assault team ang Mi-28. Hindi nakarating ang team sa ataking dapat salihan sa Kursk, kung saan naganap ang pag-atake. Tungkol naman sa Mi-8, nakita ito ng Ukraine na mababa ang lipad at inabot ng 10 minuto bago nila ito nahabol. Tinarget ng drone operator ng Ukraine ang daraanan ng gunship at tinamaan ito ng dart sa buntot. Posibleng ginawa rin ng Shrike 10 operators ito noong Setyembre 29. May pagkakaiba sa ginawa ng Ukraine noong 2000 at 24 at sa nagawa nito gamit ang first-person view drone noong Setyembre. Ang mga dart drone na ginamit ng Ukraine sa kanilang nakaraang pag-atake ay nagkakahalaga ng 1,000 bawat isa. Mas mababa pa rin yan kaysa sa presyo ng Mi-8. Noong Setyembre, binawasan ng Ukraine ng kalahati ang gastos, kaya nadoble ang balik ng puhunan. Ang Shrike 10 ay nagkakahalaga ng $500 habang ang Mi-8 ay umaabot sa 10 milyon para sa Russia. Ang pag-atake ng Ukraine ay hindi lang halos imposibleng mangyari. Napaka-epektibo rin nito sa gastos. Nabagsak ng Ukraine ang gunship na 20,000 beses na mas mahal kaysa sa ginamit nilang sandata. Malaking balik ng puhunan ito sa kahit kanino.
at lalo pang palalalain ang sakit ng pag-atake ng Ukraine sa Russia. Hindi nito kayang aliwin ang sarili sa pag-iisip na gumastos ang Ukraine ng daan libo o milyong dolyar sa isang misil para pabagsakin ang Mi-8 nito. Bumagsak ang chopper ng Russia dahil lang sa isang karaniwang first-person view drone sa digmaan sa Ukraine. Isang sandata na halos walang ginamit na materyales ang sumira sa isang chopper na isa sa pinakamagaling na nagawa ng Soviet Union. Hindi lang masakit yon para sa Russia, nakakahiya pa. Kahit maraming armas ang Mi-8, hindi pa rin ito epektibo laban sa 10 pulgadang drone ng Ukraine. Hindi pa tiyak kung may armas ang gunship na ito. Kahit meron, di rin magagamit ng piloto. Bago pa napansin ng Russia, nasa ibabaw na ng Mi-8 ang drone ng Ukraine. Malaki ang naging kapalit para sa Russia. Ayon sa defense blog, hindi lang 10mm helicopter ang napatumba ng Ukraine. Ayon sa ulat, 5 ang sakay ng helicopter, 3 ang namatay at 2 ang malubhang sugatan. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Kahit parang walang puso, dagdag gastos pa ito bukod sa Mi-8 na kailangan bayaran ng Russia, hindi lang sa pera kundi pati sa paghina ng kanilang pag-atake sa labanan. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa digmaan sa Ukraine. Una, mahalagang balikan natin ang mga pangyayari. Kahit kahanga-hanga at mahirap tamaan, hindi ito magbabago ng takbo ng digmaan. Di pa isinasa publiko ang lokasyon. Pero may ulat na sa silangang Ukraine na ibaba ang helicopter. Malinaw na napatumba ng Ukraine ang troop transport na posibleng gamit ng Russia sa paghahatid ng sundalo sa opensiba sa rehiyon ni Putin. Bukod pa roon, ang pagkasira ng isang Mi-8 ay malamang na hindi magkakaroon ng malaking direktang epekto sa digmaan sa Ukraine. Ipinapakita nitong hindi pa rin natutugunan ng Russia ang malikhaing at matitipid na paraan ng Ukraine para magdulot ng malaking pinsala sa kanilang militar. Hindi biro ang gumastos ng $500 kapalit ng mahigit 10mm na balik. Sentro ng estratehiya ng Ukraine kontra Russia ang murang banta na hindi pa rin nasusolusyonan ng mga tropa ni Putin. Hindi dapat napapabagsak ng mga drone ang mamahaling kagamitan tulad ng helicopter. Pero nangyayari ito at mukhang walang magawa ang Russia rito. Itinampok ng The Economist ang problemang ito sa isang artikulo noong Setyembre 2024 kung saan tinalakay nila ang labanan sa pagitan ng mga drone ng Ukraine at mga helicopter ng Russia. Ginamit ang halimbawa ng paggamit ng Ukraine ng DARRT first-person view drones para pabagsakin ang 2 Russian helicopters at iminungkahi na dapat pag-aralan pa ng Ukraine ang taktikang ito. May paraan ang mga piloto ng helicopter para protektahan ang sarili. Tinalakay ng The Economist kung paano sosolusyonan ng Russia ang pagkalugi ng milyong dolyar na kagamitan dahil sa murang drone. Bagamat walang silbi ang mga flare na ginagamit nila para iligaw ang mga heat-seeking missile laban sa mga drone, maaaring gamitin ng mga attack craft ang kanilang automatikong kanyon laban dito. Kung hindi umubra, pwedeng gumamit ang piloto ng evasive maneuver o biglang bilis para makatakas, kahit mga hulugan ito ng pag-abandona sa misyon. Ang totoo, ipinakita ng footage ng pag-atake noong Setyembre 29 kung gaano kaikli ang oras na meron ang piloto ng Mi-8 ng Rusya para makareact. Hindi solusyon ang bilis at sandata ng eroplano, lalo na sa problema ng Rusya sa mga drone ng Ukranya. Hindi magagamit ang missile at bomba ng Mi-8 gunship laban sa 500 first-person view drone. Pwedeng gamitin ng piloto ang machine gun ng helicopter, pero kailangan ng mabilis na reflexes. Kung mawalan man ng drone ang Ukraine laban sa Mi-8, $500 lang naman ang halaga nun. Pwede agad magpadala ng bago sa ilang minuto at ulit-ulitin pa. Kailangang masira ng Mi-8 ang 20,000 drone ng Ukraine na tig $500 bago mapilitang aminin ng Ukraine na hindi nasulit ang pag-atake. Hindi talaga nangyayari yon. Sa bawat pagpapadala ng Ukraine ng drone laban sa helicopter, wala silang talo at pwedeng manalo. Lumabas din ang parehong konsepto sa matagumpay na Operasyon Spiderweb ng Ukraine. Bagamat may malinaw na gastos ang operasyong iyon, pagdating sa intelihensiyang kinailangan para maisagawa ito at sa mga sasakyang ginamit para dalhin ang mga first-person view drone ng Ukraine sa mga kinakailangang lokasyon. Ang mga drone mismo ay maliliit na quadcopter
na walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Mura ang mga ito. May maliliit na bomba at kaya nang pabagsakin ang ilang pinakamahal na bomber ng Russia. Ayon sa Lowy Institute, ang murang robot ng Ukraine ay malaki ang pinsala sa Russia. Yan ang naging malinaw noong Setyembre 29. Hindi lang imposible ang nagawa ng Ukraine, ipinakita rin nila kung paano epektibo ang asymmetric warfare laban sa mas malaking militar kahit maliit ang budget. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng Ukraine ng mga paraan para makapinsala sa Russia na nagdudulot ng malaking gastos na umaabot sa milyon-milyon o bilyong dolyar sa Russia. Marahil iyon, higit sa lahat, ang magiging susi para manalo ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Noong Setyembre 29, panibagong 10 milyon ang nasayang sa digmaan na ayon sa Estados Unidos ay aabot na sa mahigit dolyar. 200 bilyon ang gastos ng Russia pagsapit ng Disyembre 2024 at patuloy pang tataas ang halaga. Ang perang ito ay galing sa nauubos na pondo ng digmaan ni Putin at ito, higit pa sa pagkawala ng miwalo at tauhan, ang mas masakit para sa Russia. Ngayon, labis nang nagastos ng Russia ang mga yaman nito sa Ukraine. At hindi lang ito problema sa digmaan. Kaguluhan ang naghihintay kay Putin at sa kanyang mga kasabwat pagkatapos ng digmaan sa Ukraine dahil sa sobrang pagtutok ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang balita tungkol sa pinakabagong pag-atake ng drone ng Ukraine laban sa Russia.